Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman kami na former Secretary Sonny Coloma and publisher of the Manila Bulletin. Naging magazine na yung Manila Hotel. At dalawang paksa ang ating pag-uusapan sa umagang ito. At ang ating resource person ay walang iba kung hindi ang kagalang-galang multi-awarded public servant, community organizer, and leading advocates for health, women, family, and children. And chairperson of the three committees in the Senate: Economic Affairs, Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, and Health. So, magandang umaga po, Senator Risa Hontiveros. Magandang umaga rin po, Senator Joey at Secretary Sonny at mga kaibigan. Ang dami natin ngayon, ha? Sa ating mga kapatid sa media, kumain na ba kayo? Nakakain na kayo? Okay. So, handa na tayo makipagtalakayan kay Senator Risa. Ang unang katanungan ay sa unang tanong ay itong sa political dynasty. Okay. So, two topics: political dynasty and juvenile justice and welfare system. Okay. Na sa political dynasty, may papasa ba ng Senado? At anong klaseng bill ang ipapasa ng Senado? May pagkakaiba ito ba sa House version ng anti-political dynasty bill? May pagkakaiba po talaga, Sen. Joey. Kaya naglulook forward ako sa Bicameral Conference Committee meeting sana sa mga counterparts namin sa House. Maipapasa nga ba namin? I am hopeful kasi nga po sa unang pagkakataon, 1/3 ng Senado ay nag-file ng mga anti-political dynasty bills. At kasama po dun sa mga authors ay dalawang tinuturing na mga dynasts. Pero nung committee hearing, sinabi ni na Senators JV at Erwin na kami nga, or sabi ng bawat isa sa kanila, ako nga, miyembro ng political family, pero gusto kong buksan ang political system natin sa lahat ng Pilipino. Yung isang dynast, hindi sumali? Kinakabahan akong tanungin, sino po ang tinutukoy niyo? Basta po, at least para sa akin, for the first time, may dalawa. The Tulfo brothers, the Estrada brothers, yung isa ay the Villar siblings. Hindi ba kasama ang Villar siblings? Hindi po sila naging authors, pero I'm hoping sa pagtatapos namin ng period of interpellations, kasi may 5 pang nakalistang mag-interpellate, and of course, sa period of amendments at sa pagboto, I'm hoping sasama din po sila sa pagpasa nitong batas. May dalawa pa, yung dalawang Cayetano. Ayun, so kabilang din sa mag-interpellate pa, and I'm hoping, malay natin, na mas marami pa mula sa Senado ay bumoto para dito. I am hopeful also because ang counterparts namin sa House, they had, I think, 21 or 22 or 24 bills. And for the first time, ang isang speaker at majority leader nila ay kasama sa nagsulong nito. And they have passed their version on third and final reading. At for the first time also, ang anti-political dynasty bill ay kasama sa priority legislative agenda ng LIDAC na chaired ng presidente. Para academic question ito. Well, nasa saligang batas yung mandato. The Constitution mandates the state to guarantee equal opportunities for public service and will pass an anti-political dynasty bill as may be defined by law. Aside from equal opportunities, di ba, Sani, na
Hindi naman pwedeng isang pamilya lang ang siyang nagli-leader sa isang bayan, sa isang probinsya o sa bansa. Congress, may congressman, may national leader, senador, hanggang sa baba, party list, magkakamag-anak yan. Ano bang masama dito? Sabi ko, academic discussion. Para lang maunawaan ng ating we are on live stream, Senator. Meron ba? Masama ba talaga yung mga magkakamag-anak? Eh kung magagaling naman sila, at talaga namang may pusong public servant, meron akong alam, ha? Ako rin po. May alam ako na ganyan. Pero matitino at talagang delivers services to the people. And the province, sasabihin ko na, and the province is very progressive. And one of the top provinces in the country. So anong masama na magkaroon ng isang political dynasty sa isang lugar? Parang nahuhulaan ko yung iniisip nyo. But, this is, oo, may ilang mga dynasty na masasabi ng mga constituents nila, matitino, magagaling, yung mga nagsisilbi. But bill is not about personal virtue or family virtue. It's about yung finally, 4 decades pagkatapos ito inutos ng konstitusyon, buksan talaga yung political system sa karamihan ng mga Pilipino. So this has political benefits na mas malawak yung mapagpipilian ng ating mga kababayan kung sino-sino ay pwedeng maglingkod at kung sino-sino yung pwedeng tangkilikin ng ating mga botante for a wider offer sa ating lipunan. Iba't ibang mga ideya, iba't ibang mga plataforma, iba't ibang mga polisiya na hindi nakakonsentrate sa iilan lamang. Gaano man maaring magaling at matino yung ilan sa kanila. At merong ding clear economic benefits. Una, the negative side, yung iba't ibang pag-aaral ng mga iba't ibang academic institutions, for example, sa political dynasties. Napapansin talaga nila dun sa mga localities na hawak ng mga dynasties, especially for longer periods of time, nasa-stand talaga yung economic growth. May malakas na correlation between dynasty entrenchment at saka yung incidence of poverty, high incidence of poverty, yung mga opportunity cost in terms of mga local at saka from outside na mga investments o pamumuhunan doon, yung pagpapangit, pagdedegrade ng quality ng mga serbisyo, kitang-kita po yun. Whereas, itong mga pag-aaral din have shown doon sa mga localities na nagkaroon ng mga breakthrough at nagkaroon ng alternation of power among not just various dynasties, pero iba't ibang political formations and organizations ng mga mamamayan, mas nagiging dynamic yung local economy, nagpipick up ito. At kung i-project natin to the national level, I believe the same principles would apply. Sa makatwid, ito yung aking last question sa portion na ito. Si Press Secretary Sani, malalim ang kanyang pag-analisa sa mga bagay-bagay. Kung mababasa niyo yung column niya sa Manila Bulletin, talagang babasahin mo 2 beses para manamnam mo yung mga ideya na nakapaloob doon. Sa makatwid, ang sinasabi mo, Senator, ay kahit ng isang pamilya, magaling. Okay? Sabi mo ng incorruptible din. Magandang economic, socio-economic programs at mga indicators like literacy, yung mga ganun, no? Health of the people, ang tataas ng indicators nila. Hindi naman nangangahulugan na yun na sinala lang ang pwedeng mag-isip ng maganda. Baka marami pa rin makapag-isip at makapamuno para mapaunlad pa yung lugar. Yun ba yung... Yun po, Sen. Joey. Kumbaga, kung ganyan sila kagaling at katino, malamang naging legacy na nila na napataas yung standard of living at yung quality na ng social capital ng mga tao doon. So, saan pupunta
yung ganyang galing at katinuan din ng mga mas maraming tao doon sa locality na yun. Dapat talaga mabuksan na ang sistema, ang political system, para makapag-ambag din ang iba pang, mas maraming tao sa political development ng lugar. Okay, siguro po pwede tayong dumako doon sa ating pangalawang paksa ngayon. Yung tungkol naman sa Juvenile Delinquency Act. Nagimbal ang ating bayan dahil sa mga kaganapan sa Tacloban. At ito ay naging mitya rin para pag-usapan muli sa lehislatura, lalong-lalo na sa Senado, ang mga kinakailangan gawin, no, by way of legislation para tukuyin ang problema na naging lantad sa kaalaman ng mga mamamayan dahil sa naganap sa Tacloban. Ano po ba ang mga direksyon na sinusunod ng Senado sa kasalukuyan diyan sa aspetong yan? Siguro, Sexani, una pa lang na pagdinig ng Senate Committee on Women tungkol dito sa teribleng trahedya sa Tacloban. At inuulit ko po yung pinahayag hindi lamang ko, kundi ng buong komite na taos-pusong pakikiramay sa mga pamilyang namatayan at saka yung panalangin po na yung mga bata namang nasugatan at nasa ospital pa rin at nagpapagaling ay agad at ganap na gumaling. And bukod sa Committee on Women, probably may iba pang Senate committees na magpipick up ng iba't iba pang anggulo nitong Tacloban school shooting. Sa hearing namin kahapon sa Committee on Women, of course lumitaw yung usapin ng paano ba yung juvenile justice dito sa ating bansa. Of course, may mga panawagan tungkol sa minimum age of criminal responsibility. And sinabi ko nga, yung mga lumabas na puntong iyon, i-share talaga ng komite namin dun sa probably Senate Committee on Justice. Dahil yun ang may oversight dun sa implementation ng Juvenile Justice and Welfare Act. Pero sinabi ko na rin po kahapon, bukod dun sa issue ng minimum age, palagay ko kasing importante o mas importante pa nga, ma-review po namin or ma-review ng komiteng iyon kung gaano kahusay ba yung mga intervention programs. Kasi may mga model bahay pag-asa sa Pilipinas tulad halimbawa sa Muntinlupa, iniintay pa namin sa susunod na pagdinig matanong sa kanila paano dapat ang juvenile justice at saka ang intervention o diversion program sa mga menor de edad, mga bata rin, pero nakagawa ng heinous crime sa kapwa-bata. So kahapon, mas po kami tumutok dun sa isa pang issue na nilantad namin. At ito po yung babala, no, tungkol sa tinatawag na nihilistic violent extremism o NVE. Isa pong malagim na ideolohiya na ikinakalat ngayon ng mga grupo na binibiktima yung mga bata, hinihikayat silang wag nang bigyan ng halaga yung sarili nilang buhay at yung buhay ng iba at gumawa ng karahasan sa sarili at sa iba. Yung isa sa mga NVE groups na ito ay tinatawag na 764 at mukhang, panimulang mga investigasyon, mukhang posibleng may kinalaman sila dun sa mga namaril sa Tacloban City recently. So, hindi ko malimutan, Sexani, kahapon dun sa maghapon halos na pagdinig, all around the table, I think dahan-dahan na-realize nung mga stakeholders doon na taga-gobyerno, law enforcement, ICT, implementation, yung taga-civil society, taga-private sector, yung mga game developers, mga social media platforms, at yung mga taga-civil society at mga institusyon tulad sa education na kailangan pagtulungan ng lahat ng mga stakeholders ito na proteksyonan yung ating mga bata. Na kung inosente lang naman si naglalaro ng game, na huwag silang targetin, kaibiganin, di umano, at illure nitong mga malign NVE actors sa ibang messaging platforms para doon i-groom sila para sa karahasan. Batid po natin no, na malalim talaga itong problema. It would be simplistic na sisihin lamang o ilagay ang responsibilidad sa isang sektor. Pero sa nakikita niyo,
Senator Risa, no? Sa mga nag-emerge sa mga issues sa pagdinig ng Senado, saan ba talaga mukhang mas seryoso yung deficiency? No? Nandoon ba sa inability of the school system, no? Or yung sa tahanan, no? Bagay, madaling ano yung tahanan dahil umuwi yung mga bata sa tahanan. No? Pero among the institutions na pwedeng ma-regulate, no, ang kanilang pagkilos, saan kaya yung opportunity for reform na pwede nating tahakin sa ngayon? Walang pinaka sa lahat. Sa lahat talaga may pagkukulang at sa lahat may opportunity. So sa ating mga pamilya at tahanan, lalo na tayong mga magulang, kailangan talaga ay manatili tayong in touch sa malapit sa, or at least open ang komunikasyon sa ating mga anak para alam natin ang mga buhay nila, alam nilang minamahal natin at kinakalingan natin sila. At yung isang tanda doon ay kahit minsan challenging itong mga bagong teknolohiya, talagang patuloy tayong sumusubok alamin ito. May nanay nga na recently nag-upload ng video sa Facebook kasama nung kanyang maliit na anak. Kwento niya at pinakwento niya sa anak niya na binibictimize siya sa isang game, yung Roblox. May pumasok doon na tao na pinahuhubad siya. At para sa paghubad ay bibigyan daw siya ng rewards. So, napaka-importante ng papel nating mga magulang. Ang mga eskwelahan din for sure. Na-appreciate ko kahapon yung inputs ni Yusek Garma ng DepEd na talagang sa kabila nung napakaraming kailangang gawin ng DepEd, let alone yung CHED and then of course TESDA, na yung pagsulong pa ng mga reforma sa ating education system, sila nagsusubok talagang humabol. Una sa pag-counseling dun sa mga victim survivors, pati mga guro, pati mga parents dun sa Tacloban, at iba't iba pang mga programa para siguruhin yung seguridad ng kanilang mga eskwelahan na hindi na aantala yung academic freedom at saka yung learning process doon. Law enforcement. Sila mismo nagsasabi na sisilip na namin itong mga grupo tulad ng 764 sa aming investigasyon, pero kailangan pa talaga namin ng capacity building at suporta para gawin yun. Kasi ang bilis ng pag-develop at pag-misuse sa ganitong mga kaso ng teknolohiya at halos kailangang humabol ng law enforcement. Kaming mga policy makers na i-update at kumpletuhin yung policy framework para suportahan yung iba't ibang protective at saka responsive capacities ng executive. At yung private sector, yung game developers, I think na-realize nila na never kong sinabi at never sinasabi ng komite na kayo lang ang responsable, kayo lang ang dapat sisihin. Pero patuloy nilang siguruhin na meron talagang safeguards and protocols yung mga games nila. Siguruhin yung mga platforms na ini-implement nila yung mga safeguard at protocols na yan. And yung mga social media companies, kailangan din mag-weigh in. Sabi nga nung isang resource person, hindi ito simpleng usapin ng kita. Kasi nasasaktan yung mga bata ng mga malign actors. Itong mga games, online chat groups at iba pang platforms, originally safe spaces yan eh. So, interest ng lahat, pati ng mga developers at managers nila, panatilihing safe yan at i-deny yung mga malign actors na gawing scenes of the crime, yung safe spaces dapat na iyon. Ang narinig natin galing sa isang senador, ang criminal responsibility ay ibaba below 15. Gawing criminally liable na yung isang tao, ang edad niya halimbawa ay 10 taong gulang. Bakit ba nagkaroon ng ganitong pananaw? Dati kasi yung age of majority 21. To be punished for committing a crime, kinakailangan 21 ka.
Meron ding, at that time, may 18-year-old na walang criminal liability pero merong with discernment, kung may with discernment, no, magiging criminally liable. Dati 21 age of majority, binaba to 18. So an 18-year-old is an adult. So just like any other adult, yung 18-year-old pagka nagka-commit ng crime, any crime will be treated like an adult. Ngayon, kaunting advertisement, ako yung author nun eh. No? Lowering the age of majority from 21 to 18. So below 18, a person is considered a child. Okay? Dito sa juvenile, ditong Republic Act, authored by your colleague, Senator Kiko Pangilinan. And even the amendment, siya rin naman ang nag-amend nun, no? So, naging below 18, but 15-year-old. So, 15-year-old but below 18 ay wala pa rin criminal responsibility unless the person acted with discernment. At itong nangyari sa Tacloban, yung 15-year-old, sinampahan talaga ng kaso. Ang premise is he acted with discernment. Ito namang isang proposal, kung tama yon, bababa ang age to 10. Di 10, no? I think Senator Padilla ito. Ganun ba? Hanggang ibababa sa 10? Yun ang nababasa ko eh. Ano? Yun ang kanyang proposal. So ang tanong, bakit nagbabago yung age of criminal liability? Bakit ibinababa pa? Nagbabago ba yung utak ng bata na at this age and time, because of technology, exposed to a lot of things, yung discernment ay mas tumataas. Kaya dapat ay ibaba mo na yung age of criminal liability. Sa mga pag-aaral na ginawa ninyo, ang mga 10-year-old ba or even 15-year-old in general, mataas na ba yung discernment that they can already distinguish what is right and from what is wrong? Yun na nga yung heart of the issue na gaya ng shinare ko kanina, hindi namin didinigin sa Senate Committee on Women, pero pag dininig po halimbawa ng Senate Committee on Justice, actively magpa-participate po ako doon. Kasi ang science ay pa rin, certainly at the age of 10 or 12, in fact kahit 15, hindi pa buong-buo yung pag-iisip at kalooban ng isang bata, isang menor de edad sa ganitong mga tanong. Maaring tumataas yung kakayahan niya sa discernment between right and wrong. Pero yung kakayahan na mag-resist ng pressure, halimbawa ng isang adult, or yung kakayahan ba niyang mag-control ng mga impulses niya, mas madedevelop pa. Not away from the age of 18, but towards the age of 18. In fact, Sen. Joey, ang science ngayon ay, sa mga developmental psychologists, talagang nabubuo yung discernment natin bilang tao, bilang adults, in our 20s. So, ang tamang direksyon kung may gustong mag-revisit ng minimum age of criminal responsibility ay hindi pa baba. Baka nga pataas. So, kaya para sa akin, yung pinaka-interesanting provision dun sa Juvenile Justice and Welfare Act ay yung issue ng interventions at diversion. Na kapag ang isang 15-year-old, isang 14-year-old ay nakagawa ng ganitong heinous crimes sa kanilang kapwa-bata, paano magi-intervene sa kanila? Paano sila i-divert habang patanda sila hanggang age of 18? Para tanggalin sila dun sa cycle of violence kung saan sila isinadlak. Hindi lang dahil sa malign actions nung nag-groom sa kanila para sa karahasan, pero other circumstances.
yung personal and family circumstances nila, yung economic status, yung educational circumstances. Sabi nga ni Dr. Lian Alampay kahapon, ang ganda ng input niya, multifactorial talaga ito. Kaya dapat multifactorial din yung pag-approach natin, pati sa policy amendments. Kung parusahan ang mga below 18 or even those below 15, yun muna, below 18, but 15 but below 18. Kung parusahan sila like an adult, anong epekto sa kanila? Ito, Marireform ba sila or magiging hardened, lalong hardened person yun? in fact, and again, this is science, lalong mahaharden, lalo na kung i-detain sila. Kasi for sure, pag nakagawa ng krimen, may consequences. Kailangan pagbayaran din sila according to their developmental status as defined in the law. So, pero kung halimbawa, ikukulong sila kasama ng mga adults, hardened criminals, for example, edi lalo lang silang marirecruit at matuturuan ng mali. Kung galing na sila sa isang karanasan ng trauma at karahasan, kunyari kung sa tahanan nila, at naging factor din yon sa kanilang criminal behavior later on. Yung ganyang harsh na purely punitive measures na walang diversion or intervention, edi lalo lang manunuot sa paniniwala nila na wala talaga akong lugar sa mundong ito, kundi ako makipagmatigasan din sa iba, even to the point of dahasin ko yung ibang tao. Last question at this stage, kasi babalikan ko yung political dynasty. Sinasabi sa batas, kailangan magtayo ng mga bahay pag-asa sa lahat ng highly urbanized cities. Ilan ba yun? 145 cities in the country. 81 or 82 provinces. Lahat bang local governments na yan ay nagtayo na ng bahay pag-asa? Ilang porsyento na nakapagtayo? Sapagkat itong batas na ito ay 2013. I think as yung amendment was 2013. But the original law was even earlier, mga 3 years earlier, if I'm not mistaken. Bakit hanggang ngayon, ang makakatulong doon sa intervention, yung bahay pag-asa, meron pang, parang ICU, may ICU yung bahay pag-asa, anong tawag doon? Something Basta parang ICU, yung malala, yung malala. Bakit hanggang ngayon itong makakatulong nga sa rehabilitation ng bata para masave sila from becoming a future additional committing additional crimes in the future. Bakit hanggang ngayon hindi pa na itatayo yung mga bahay pag-asa na yan na necessary to intervene in protecting the child? Pinoint out nga po ni Senator Raffy kahapon, Sen. Joey, na malaking porsyento pa ang hindi nakapagtatayo ng bahay pag-asa sa kanilang LGU, and including a high percentage pa daw of highly urbanized cities. Hindi ko lang ma-recall yung exact percentages niya, pero may percentages si Sen. Raffy. And nung tinanong ko yon kay Secretary Gatchalian ng DSWD, sabi nga niya, para at least pansamantala or in the interim, punuan yung kakulangan na iyon, humingi at nakatanggap naman mula sa Kongreso last year ang department ng dagdag na pondo, 200 million ba yun, para makapagtayo ng mga 12 regional bahay pag-asa para dun sa mga syudad at probinsya na wala pang bahay pag-asa. In the meantime, pwedeng doon magkaroon ng intervention o diversion program sa mga children in conflict with the law. So, it's also a limitation on resources, yung budget. Titignan namin ulit in a few months' time sa budget debates.
Sana instead of sa flood control projects, yung pondo, Mismo. natin sa Agree. katulad ng drug rehabilitation center. Requirement din yan, magkaroon ng drug rehabilitation center. Halos lahat ng local government units, no? So, this is another matter, Sunny. Maraming tinatawag na unfunded mandates. Okay? Ang Kongreso, pasa ng batas, tapos patatrabahuhin sa local government units. Siyempre, may ibang budget. If it is the national government that formulates a policy, the national government should also provide corresponding funding. Kung re-reviewin mo yung mga legislation, kasama na ako nung panahon ko, trillion, ilang trillion pesos na yan, unfunded mandates. In short, may mga programang pinapagawa ang national government, pero ang pinapatrabaho at ang nagpapapondo ay yung local government units. Ang dami-dami nilang inaasikaso rin. So kung may national policy, kung counterparting, meron namang counterparting dito. Meaning may national, may local. Pero kulang pa rin. So, dadagdagan ba kaya ng national government itong pondo for Bahay Pag-asa? Titignan po namin yan, Sen. Joey, with a very open mind, lalo na in the wake nitong, yung Tacloban school shooting. And would you believe, Sen and Sec. Sunny, kahapon, dun lang sa maghapong hearing namin, what was that, 6 hours? Within those hours, may nabalitaan tayong 3 pang insidente ng school violence sa Laguna ba yun? Basta isa dito sa Luzon, sa Iloilo at sa Zamboanga. So ibig sabihin, ito rin yung isang fear na sinabi ng ilang resource persons na copycat incidents. So back to the specific question, yes, titignan namin with a very friendly mind yung usapin ng mas sufficient na pagpopondo sa mga bahay pag-asa ng mga LGUs. Okay. Bubuksan na natin ang tabing. Bubuksan na natin ang hapag para sa mga katanungan galing sa ating mga kapatid sa media. Tumungo lang dito sa microphone at pakilala ang sarili at affiliation. Good morning po, Senator. Tina po Morning. from DZRH. Just want to clarify po, given yung statement nyo kanina regarding sa pagbaba ng criminal liability ng mga menor de edad, in short po ba, tutol po kayo sa pagbaba ng criminal liability ng mga menor de edad? Tutol po ako sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility. Pero sang-ayon ako na dapat i-review at evaluate at kung kinakailangan, i-amend para palakasin yung Juvenile Justice and Welfare Act. Lalo na dun sa usapin ng pagmamandato at pagsuporta sa mas komprehensibo at epektibong intervention and diversion programs sa mga children in conflict with the law. Kasama na po yung mga nakakagawa ng heinous crimes na sa mga kapwa-bata tulad dun sa Tacloban. And always, based on the principle pa rin ng best interest of the child. Other topic po, Senator, baka may reaction po kayo regarding po sa nangyayari ngayong kilos protesta ng INC. Well, karapatan po ng bawat samahan at pati mamamayan dito sa Pilipinas magpahayag ng kanilang mga saloobin sa alinmang issue. Issue man ng hustisya, issue man ng mga investigasyon. Gusto ko lang idugtong doon na yung mga advokasya nilang sinasabi ng transparency and accountability, truth and justice and peace, yun din po ang patuloy na isusulong ng Senate Committee on the Blue Ribbon Committee. Tulad ng dating pinamunuan ni Senator Ping at nag-commit pa rin hanggang ngayon si Chair Erwin na ipagpapatuloy namin ang investigasyon sa flood control scam at pati yung ibang allegations of graft and corruption sa iba pang mga programa at pati sa iba pang mga departments. So I hope na
yung sitwasyon on the ground ay maresolba ng maayos. Balikan ko lang po yung sa issue sa Gorebox. Ano po yung clarification nyo doon regarding sa stand nyo doon sa Gorebox? Kasi marami pong pumupuna bakit daw nadamay yung games. Yung games or gaming community ay isa sa maraming stakeholders at resource persons na inimbita ng aming komite para sa hearing kahapon. At pinaunlakan nila kami, halos lahat. Pati yung Game Developers Association of the Philippines. Regrettably, hindi pinaunlakan ni Mr. Philip. I hope that he may change his mind in a future hearing. After all, yung mga boss nga ng Roblox ay lumahok kahit online sa naunang hearing namin kung saan unang lumitaw yung issue ng nihilistic violent extremism. So, normal lang na imbitahin ang lahat ng stakeholders sa ganitong issue, pati ang game na lumalabas sa initial investigations ay heavily played nung at least isa sa mga shooters. Ayun, lumabas sa aming pagdinig kahapon ay isa sa mga originally safe spaces na games na pero pinapasukan ng mga malign actors. So pati po yung mga game developers ay inaasahang makipagtulungan sa lahat ng stakeholders around the table na gawing safe pa rin ang mga games at lahat ng online spaces para sa ating mga bata. At para hindi yan mapagsimulan, yung espasyong iyon, hindi yan maabuso ng mga malign actors para magsimula ng mararahas na aksyon. Thank you. Good morning, Senator. Darlene Morning. Caipo from GMA News. Explore ko lang po yung minention nyo po kanina na sa usapin ng pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility, ang nakikita nyo pa ay dapat pang itaas. Meron po ba kayong edad na naiisip sa ngayon at ano po yung pwede nyo po bang i-elaborate po ito? Excuse me. Wala pa pong pag-iisip kung itataas. I think, pero naging consensus no ng mga advocates, if I remember correctly, ang floor ay 15. Of course, kung didinigin ang isyong ito ng Senate Committee on Justice, kung yun yung tamang komite na i-refer ang anumang bills, the committee will probably hear the latest research, the latest, kumbaga state of the art in terms of yung child and youth psychology at saka in terms of juvenile justice. So, magpa-participate ako actively doon para matuto rin ano ba yung state of the art doon sa science at saka sa tamang advocacy. And again, para sa akin, higit pa sa age, ang isa sa pinaka-importanting starting point ay yung intervention and diversion programs para sa mga batang nagkakaroon ng problema o lumalabag sa batas. Based po doon sa committee hearing kahapon, bukod doon sa minention po ninyo na possible na dagdagan yung pondo para sa mga bahay pag-asa, may nakikita na po ba kayong ibang, so far as of now, na mga adjustments sa policies na gusto pong isulong po ng komite? Yes. I anticipate na pag tapos na namin yung mga hearings at isusulat na yung committee report na mag-figure prominently yung sinabi ng several resource persons kasama na si Sir Ace Acedillo halimbawa na may mga gaps kasi sa current legislation na hindi timely at epektibong na-equip yung iba't ibang ahensyas executive na i-disrupt at harangin talaga at hulihin at panagutin yung mga malign actors sa ganitong digital spaces. So, dun pa lang sa mga senador na nakadalo sa hearing kahapon, nagsisimula na po kaming mag-usap na punuin natin yung gaps na yon in terms of either amendment sa mga kasalukuyang batas o pagsasabatas ng bago rin. Last na lang po from my end, Sen. Base po sa inyong pag-aaral o initial investigation, gaano nakalawak yung influence or penetration ng mga nihilistic violent extremist groups dito sa Pilipinas?
Yun yung isang pinaka-importanteng kailangang i-establish through investigation ng ating law enforcers at ng ating ICT managers, no, sa gobyerno. Dahil nagsimula yon sa Texas, itong particular na grupo lamang, hindi yung buong NVE, yung 764 lamang. At kaya 764 ang pangalan kasi yun yung zip code ng bata sa Texas. Then kumalat sa ibang mga states sa US to the point na tinuturing ng tinuturong ng FBI at DOJ ng US ang 764 bilang threat to national security. Nakalat na rin siya sa Canada. Doon, tinuring ng Canada ang 764 na terrorist organization. Ang FBI sa US ay naglabas ng sulat sa mga magulang sa US, babala tungkol sa 764. Reportedly, kumalat na rin ito sa Europa, sa Brazil, and very unfortunately dito sa Asia, dito sa Pilipinas. Ang internet ay isang bansa siya sa buong mundo at wala siyang borders. So instantaneously, pwedeng kumalat ang anumang bagay. Kaya nag-aalala din yung ibang resource persons tungkol sa copycat crimes. Hindi ko alam kung yun yung nangyari dun sa 3 pang incidents ng school violence kahapon, dun lamang sa duration ng hearing. No? So, talagang nakakabahala. Hindi po ito, tulad ng sinabi nga ng isang resource person, hindi po ito paranoia dahil yung pinakamasama ay nangyari na. May napatay na at nasugatan ng mga bata. So, kailangan very firmly at tulong-tulang lahat ng stakeholders gumawa ng mga paraan at ipatupad yung mga paraan. Pigilin ang lalong pagkalat ng NVE sa Pilipinas. Thank you po. Okay. Ma'am, good morning. Manny Vargas po from DCWB. Ma'am, yung nabanggit nyo nga po kanina, may statement na kayo about sa mga online games na violent po. Pero matagal na po yun, bata pa lang po tayo. Talagang marami po nakapaglalaro na. What makes it different ngayon kumpara noon? Kasi noon, nung kabataan natin, walang ganun. And at the same time, pumapalag din yung nasa gaming industry na bakit sila daw ang natuturo. Ano po yung dapat gawin in the meantime habang pinag-aaralan ano yung influence? Dapat po bang magkaroon ng age restriction? And i-connect ko na rin po yung sinasabi nila. Ngayon daw po kasi yung batas parang favoring yung pagpapaluwag ang treatment sa mga bata. Like, kahit nakagawa ng mali, hindi mo pwedeng basta sigawan, hindi mo mapapalo, even yung teachers na irereklamo kapag they took cognizance po sa mga batang nagiging sutil sa eskwelahan. So, kung pagsasama-samahin po sila, ano po yung pwedeng gawin at ano rin po yung posisyon nyo when it comes to nga sa safety nets sa mga online games? Thank you po. Thank you rin po. So, dalawang magkahiwalay, bagamat magkaugnay na issue yon. So, dati nang meron kaming panukalang, Dati nang may panukalang batas kami sa Senado na tinawag naming positive discipline na, again, base sa siyensya, sa research. So, evidence-based policy making lagi ang pinagsusumikapan namin na ang pinaka-epektibong pamamaraan sa disiplina ay hindi na yung mga naranasan natin, no, na mga pamamalo at minsan mga harsh na mga pananalita, pero yung mga ibang pamamaraan at sakop ng tinatawag na positive discipline na talagang gigisingin at oobligahin yung self-discipline mula sa bata, respeto sa magulang at sa iba pang mga otoridad, halimbawa sa eskwelahan, sa mga paraan na mapapayapa pa rin, may pagkilala pa rin dun sa best interest of the child, dignity ng bata. At the same time, pinapaalam sa kanya ang obligasyon niya bilang isang bata at bilang isang tao, bilang isang mamamayan. So, ito po ay dun sa panukala, ituturo po talaga or ipaaalala sa ating mga magulang at sa mga guro. I think yung gaming community, lalo na kahapon sa hearing, ay na-realize nila na fake news yung ipinutakte sa office ko over the weekend na pinapaban ko daw yung lahat ng online games, sinisisi ko daw sila
sa nangyari sa Tacloban shooting. So, na-realize nila na never ako nanawagan ng pagban ng kahit anuman. It was in fact CICC which temporarily banned Gorebox at kahapon pinaliwanag nila dahil yun yung immediate na kaya nilang gawin para subukang pigilin, yung pinag-uusapan kanina, yung pagkalat ng NVE at least through the 764 hanggang matapos yung investigasyon. Pero CICC po ang gumawa nun, hindi Senate Committee on Women. And kahapon sa hearing, I called on the gaming community at pakiramdam ko narinig yun ng GDAP, yung Game Developers Association of the Philippines, na dahil meron na silang sinasabing age verification protocols sa mga games nila, kahit yung founder ng Gorebox, si Mr. Felix Philip, sabi may mga safeguards at protocols sila sa loob, kaya hinikayat ko sila. Sumama po kayo sa lahat ng stakeholders dito, siguruhin na sapat yung mga safeguards and protocols nyo, and then obligahin din natin yung mga platforms kung saan nilalaro ang games nyo, implementahin yung mga safeguards at protocols. Ituro din sa aming mga magulang paano i-activate yung mga yan. Ituro din sa mga guro paano, di ba, paano mag-contend dun sa super gadget intensive ang mga araw ng mga anak ng mga estudyante natin. Paano babalansehin yun dun sa learning processes pa na dapat mangyari, pati sa loob ng classroom. Follow-up lang po, nabanggit nyo yung tungkol doon sa mga magulang na dapat, tama ba kahit po mga kasing edad nasa 40s pataas, para mabantayan yung mga bata, dapat din ba silang maging curious at maging medyo konting tech savvy para makilaro na rin, at least makita nila personally, ma-experience nila ano yung ginagawa ng mga anak nila, ano yung nakikita doon, and at the same time baka pwedeng since sila yung kalaro ng bata, makikita nila din yung ano yung nag-i-influence sa mga bata, bakit minsan iba yung takbo ng utak. So mas nakaka-level sila sa pakikipag-usap. Exactly, yung lahat nung sinabi nyo. At hindi lang para sa mga magulang in their 40s, pati para mga seniors, senior na rin ako, earlier this year, habang nabubuhay, habang may mga anak, kahit young adults na yung mga anak natin, mga anak pa rin natin habang buhay. So, yung constant communication, yung pagpapakita ng interes ko sa mga buhay nila, pati yung aspeto ng teknolohiya sa buhay nila. Meron pa akong isang naisip sa tanong nyo pero nalimutan ko. Pag naalala ko mamaya, idaragdag ko na lamang. Hi, Sen. Sundan ko lang po yung question niya from our live viewers, Adrian Benedict. Senator Risa, are we seeking to pass the law of social media registration law and limit internet use of minors to educational purposes only? Kailangan kong pang pag-aralan yung bill na yon na sinight nyo, Sir Adrian. I think the most helpful position so far ay ipinahayag ng Psychologists Association of the Philippines ba? Or baka nagkakamali ako isang organisasyon ng mga nasa mental health field para sa mga bata. Ang kanila po ay nananawagan sila ng higit na parental supervision sa mga bata below 16 na active sa social media. So kahit yung posisyon nila ay hindi pa humantong dun sa ban on non-educational social media use by children. So baka pwedeng i-extend yung tanong na yon dun sa mga games. So bilang magulang, merong discretion din tayo, lalo na kung menor de edad pa, tungkol sa mga games na nilalaro ng ating mga anak. And at the minimum, katulad nung tanong kanina, dapat alam natin ano yung nilalaro ng ating mga anak at sino-sino yung mga kalaro nila dyan. Tulad nung nanay na inalam niya yung ginagawa pala sa anak niya, halos toddler lang sa Roblox. So, she was able to intervene effectively para protektahan yung anak niya. Naalala ko na yung nalimutan ko kanina. Kung naalala niyo yung panahon na uso pa yung landline, nakikialam yung mga magulang natin, hindi lang yung mga party line noon. Pag mahaba na yung phone conversation, ibubuhat nung ang magulang natin yung telepono sa bahay. Tama na yan, yung extension. Tama na yan, tagal na yan. Babay ka na. 'Di ba? So, ganun din, lalo na ngayon sa mas moderno pang teknolohiya.
Good morning po, Senator. Fritz po from UST The Varsitarian. Ang tanong ko po sana, Senator, when it comes po sa regulation ng mga NVE groups, ang nagawa po natin ngayon ay binan po natin yung access sa Gorebox. Ngayon, ang concern po is most likely magmamigrate lang po sila sa ibang platform, ganun. And sa kasalukuyan din po, nakapag-identify na po tayo ng perpetrator o sinong pwedeng managot sa grupo na ito. Ano po yung pwede naming ma-expect na kalalabasan when it comes to regulation sa ganito? Ngayon na problema nga na most likely hindi naman talaga sila mawawala. So ano po yung end game sa ganitong problem? Salamat. Yung end game ay sinimulan kong i-share kanina na ngayon pa lang nag-iisip na kami paano i-plug yung gaps dun sa policy framework para i-enable lahat ng stakeholders, yung law enforcers, yung executive departments and attached agencies, lalo na sa ICT field, yung academe, yung private sector, including game developers, social media platforms. Isama na rin natin yung internet service providers at saka yung mga financial intermediaries, saka parents and families. I-enable lahat ng stakeholders to keep our children safe sa mga online spaces at sa mga offline spaces, kasama na ang mga eskwelahan. And those online spaces, again, I would like to stress, they were originally safe spaces. Game nga eh. So dapat doon naglalaro tayo, nag-enjoy, nakikipagkaibigan, yung mga online fora, again, safe space dapat para sa conversations, debate, consensus building. So ito ay mga dapat panatilihing safe spaces. Denied access sa mga malign actors na nagkakalat na mga tulad ng NVE. Final follow-up po. Nabanggit niyo po kanina tungkol sa mga safeguard. Tulad po sa Roblox, pwede niyo po i-restrict yung communication ng anak niyo sa mismong laro. With this po, for the record, ano pong assurance ang mabibigay niyo sa mga magulang na sa kasalukuyan, pwede pa rin naman po maging safe yung experience ng mga anak nila sa video games? Well, hindi ako makapagbigay ng blanket assurance sa mga kapwa ko magulang. That's just one good example na yung naunang hearing ng Senate Committee on Women, pinaunlakan ng mga bosses ng Roblox, nag-participate sila online, and nakinig sila sa mga feedback ng mga stakeholders, and nag-update sila na bunga di umano ng hearing, pinalalakas daw nila, pinatataas nila yung standards of safeguards and protocols sa games nila. So sa game nila. So that's for one. And it's not just a single game now, it's a platform also for games. So that's one good example. Dapat ma-institutionalize yung ganyang practice throughout the gaming industry. And of course, on the part of us parents, diba, meron akong anekdota lang, pero isang best practice din na inadopt ng ilang parents, sinisiguro nila na ang mga kalaro ng anak nila, kunyari sa Roblox, ay mga totoong kalaro nila at totoong kaibigan nila sa buhay. So may parental supervision sila to maintain that designated space as a safe space. Thank you. Good morning, Senator. Miss Marlene po ng Bridgestock. Ask ko lang po, sa mga nabanggit nyo kanina na mga political dynasty, mga names, and including po yung Villar's, ask ko lang po, itong darating na barangay election, ano po ba ang magiging epekto sa mga susunod na henerasyon kung sakasakali pong matuloy ang pagpasa ng bill sa anti-dynasty? Ngayon pa lamang po, kahit hindi pa naipapasa ang anti-political dynasty bill, maganda na po yung bukod sa barangay election, yung SK election na parating. Dahil yung SK Reform and Empowerment Law, ang unang batas sa Pilipinas na mayroong anti-dynasty provision para pigilin ang dynastic relationship sa pagitan ng barangay officials at yung SK officials. Pero sa barangay election, yan po ay naghihintay pa sa pagpasa ng anti-political dynasty bill na dapat ay sasaklaw mula national hanggang sa barangay. So, dahil hindi pa namin na ipapasa yung batas, wala pang aktual na epekto sa barangay by law, no, except for those barangays na nagsulong na
ng ganyang anti-dynasty initiative or may naka-breakthrough na non-dynast sa isang barangay na maaring sa mahabang panahon ay pinamumunuan lamang ng isang dynasty. Kung sakali po na hindi na naman matuloy ang pagpasa ng bill sa dynasty law, sino po ba ang dapat na managot? Ngayon pa lang mananagot na kami dahil pursigido po kaming ipasa yan. Hopeful talaga po ako na maipapasa namin siya. Hindi man perpekto ang forma, pero sa isang forma na step in the right direction. Na meron na pong sapat na mga ilang probisyon, hindi man lahat ng probisyon na dapat, pero ilang probisyon para simulan ang pagsunod sa utos ng Constitution 4 decades ago. Halimbawa, doon lang sa probisyon na banning dynastic relations in elective positions up to the second degree of consanguinity and affinity. Sabi po ng mga nag-aaral nito, kahit hanggang second degree lamang sa unang batas na anti-dynasty, makaka-apekto na yung ban na yan sa 30% ng elective positions. So hindi po maliit na bagay yon. Pwede na pong galawin ang ground patungo sa mas magandang politika at paggogobyerno at patungo rin sa mas malakas pang anti-dynasty laws sa hinaharap. And last questions po sa age criminal natin. Hindi lang po mga bata ang apektado ng binabanggit ng ilan na play games, yung mga games po, kundi meron din namang mga sindikato na nagtuturo sa kanila. So, paano po ang aksyon ng Senado rito? Bali, yung pong mga criminal groups na yon ay yung tinutukoy naming nagkakalat nung nihilistic violent extremism o NVE. Halimbawa, yung grupong 764. So kung papaano ng Senado gusto silang pigilin ay yung mga shinare ko po kanina na mga batas na gusto naming maipasa o maamyendahan para lalong makapacitate yung iba't ibang stakeholders na pigilin ang pagkalat ng NVE, pigilin ang patuloy na paggawa ng krimen ng 764 sa ating mga bata at singilin ang accountability nung gumagawa ng mga krimeng ito. Thank you so much, Senator. Good morning po, Senator Risa. Morning. Trish Chalindo po from DZMM. On your perspective lang po, Sen, do you see the need na ma-hold accountable or liable po yung policewoman na nanakawan po ng baril dun sa, regarding po to dun sa may Tacloban school shooting incident. Lalo na po yung baril po na yun, if I'm not mistaken, government property po siya. Or tingin niyo po ba kailangan po ng at least ng batas na magpaparusa sakali po merong similar incident po na mangyari na gano'n, na nakawan po ng baril, government property? Yun po ang passionate and very pained na cry nung mama ni Yancy Separa, isa sa mga bata na napatay, no? Si Miss Jeneline Badoria. Sinabi niya nung una siyang nagsalita sa simula ng hearing at yun din yung huling mensahe, binigyang diin niya bago siya umalis na sa online connection. Una, sabi niya, dapat managot din yung mga bata. Kaya ni-reassure ko sila sa simula ng hearing, mananagot talaga yung dalawang bata sa ilalim ng batas. Hindi po sila mapapawalang sala. Sila'y mananagot talaga. At dun sa sinabi ni Miss Jeneline na dapat managot, bilib nga ako sa kanya eh. Sabi niya, o sige, bata din yung mga bumaril sa anak ko at mga kaklase niya. Parang kahit naiiyak na siya, malungkot syempre at galit na galit syempre. Pero hanap pa niya sa puso niya sabihin, o sige, mga bata din sila, mga biktima din. Pero dapat managot din yung mga magulang o yung mga guardians nila. At yes, kasama po yung tita nung isa sa mga shooters na PNP personnel at that. At sa kanya pang bahay, sa kanyang kwarto nakuha yung baril. Thank you po.
Good morning po, Senator. Criza Lopez Morning. po from Your TV. Senator, sa tingin niyo po ba, ano yung pinakamalaking gaps or shortcomings sa pagpapatupad ng child protection measure natin dito sa Pilipinas na sinasamantala nung groups like 764? So, gaya ng sinimulan kong i-share kanina, yung gaps ay yung yung certainty na yung mga safeguards at protocols sa mga games at ibang mga online platforms ay sapat at talagang iniimplementa. Gaps din dun sa pagcapacitate sa ating law enforcement authorities na makahabol at makapantay sila sa level ng technology at paraan ng paggamit, pag-misuse pa nga ng technology nitong mga malign actors para ikalat yung kanilang madilim na ideolohiya at o filosofiya at ikalat yung pag-engganyo nila sa mga bata na gumawa ng mga mararahas na krimen. Gaps sa ICT infrastructure natin mismo para i-detect, sundan at i-intercept yung ganitong mga malign content at communications nitong mga NVE actors tulad ng 764 at singilin yung accountability nila. And at the end of this hearing, Sen, ano po yung inaasahan natin magiging action ng PNP, NBI, DICT, and also DSWD, and DepEd? Maraming hinihinging action sa kanila pag na-conclude na namin itong hearings dahil by that time nasaklaw na yung NVE at yung pang-aabuso sa mga bata across games. Naging halimbawa yung Roblox noon, ngayon Gorebox, pero pinalawak talaga namin yung pananaw na it's not about the games per se. It's not about the messaging platforms per se. Ito po ay tungkol sa pagkilos ng isang napakamapanganib na aktor na pinatarget talagang biktimahin ang mga anak natin sa ganitong mga dapat ay safe spaces at i-groom sila at hilahin sila papunta sa mga mararahas na aksyon. And there will be a lot of recommended actions to be taken nitong iba't ibang stakeholders. Hindi mag-isa o isa-isa, pero lahat kami tulong-tulong. Kasi in the best interest of the child nga ang prinsipyo. At para doon, dahil hindi na lang ito local or national, even regional problem, global problem ito. So kailangan malawak din ang tugon. Sec, Sen, last question na po siguro regarding po doon sa question from DZMM. So, ano po yung possible na maaari nating ikaso doon sa family ng mga shooters? Kasi ang nabanggit kahapon na wala pang batas na maaaring magbawal sa mga bata na to use gun. Ano yung maaari nating ikaso sa mga magulang and dun sa tita? Thank you po. Nagsimula na ring tugunan yon nung DOJ Undersecretary kahapon dun kay Ma'am Jeneline, yung mama ni Yancy Separa, na nire-review na nga nila habang kinukumpleto pa nila yung investigasyon dun sa dalawang shooters. Nire-review na nila yung applicable laws dun din sa mga responsible adults. Yung may custody, may responsibility sa mga bata o minors na iyon. Ranging from, if I recall correctly, negligence ba or neglect of duty ba, or failure to implement yung isang batas na may kinalaman sa proteksyon sa mga bata. So, but definitely, hindi po may iwang walang sagot yung anguished cry ni Ma'am Jeneline. Bukod sa mga bata mismo na mananagot sa krimeng kanilang ginawa, at yung gaya ng sinabi ni Sen Joey kanina, yung mas matanda sa kanila, yung 15 years old ay kinasuhan na nga. Pati po yung mga adults na may responsibility sa kanila ay sisingilin din po yung accountability. Last na po yata ako Sen, ano to, hindi naman to tanong Ano lang po, parang mongkahi. Yung simbahan po ba, pwede nating itap talaga na
iba na yung mga bata ngayon, napaka-wild nyo, wala nang puro gamings, puro ano, parang gang, riot, even sa school, ano. Manawagan tayo sa DepEd at saka CBCP. Total, may mga local parish naman pa. Pwede po ba natin ano yun na para maiba yung mindset ng mga bata? Kasi tayo, lumaki tayo, may religion tayo, subject eh. Alam natin yung ano, yung a little thing na sa Bible, parang wala po kung naririnig na ngayon sa panahon natin na to. Could you react? Yes, sir. So, gaya ng nabanggit ko kanina, maganda po yung inputs ni DepEd, Yusek, Garma kahapon, napaka-komprehensibo. At kasama po yung pag-affirm dun sa pagpapahalaga nila sa yung values formation ng mga estudyante nila. Kasama na yung basic na GMRC at yung mas malawak na values formation. And as for yung mga simbahan natin, for one, ang CBCP, meron sila talagang nakatutok na apostolate sa mga kabataan or sa youth. And nagme-message na rin po sa akin yung mga, kahit yung mga long-time friends ko na, halimbawa itong isa na fellow scholar ko sa long time ago, Japan Airlines Summer Scholarship Program. At sabi niya, yung video ng hearing namin kahapon, shinare po niya sa mga kasama niya sa kanilang religious group. Dahil sabi niya talagang, in her words, no, the kingdom of God proclaims na chine-cherish natin ang bawat bata at pinalalaki natin siya in that image and likeness of God. So, I believe lahat ng mga persons of faith at mga kung anumang spiritualidad, persons of good faith na nakasubaybay sa hearing kahapon, I'm sure nasa isip at puso na nila ito. Okay, maraming salamat kay Senator Risa Hontiveros. Salamat, Palakpakan Sen. natin Joey, si Sunny. Senator Risa. 2028 ang eleksyon. Hindi ko tatanungin kung tatakbo ka. Okay. Pero may papasa kaya itong anti-political dynasty bill na ito before the 2028 election so that there will already be a law before the filing of certificate of candidacy in 2027. Very hopeful, Sen. Joey. Walang dahilan na hindi pwede. Approved na on third and final reading ng House, yung version nila. Sa Senate, may 5 na lang magi-interpellate and then we move into the period of amendments para maipasa na namin, harinawa, on third and final reading. And then, pasok na kami sa BICAM. So I'm very excited about that. At dadagdagan niyo ng pondo yung Bahay Pag-asa. Opo, mukhang kailangan Kasi talaga ano patuloy yun, gawin yun. Yung magpapatakbo ng Bahay Pag-asa, isang katutak na disciplines ang kailangan doon. Kailangan psychologist. Kulang na kulang ng psychologist. There are practical considerations before we can make the Bahay Pag-asa truly effective, aside from the construction of the building. Tama po kayo, Sen. Joey. Kahit nga sa basic na guidance counselors sa mga eskwelahan for kids in general, kulang na kulang ang complement. Maraming items, kulang na, mahina ang take-up. Ano pa kaya sa Bahay Pag-asa na very specialized ang functions nila para sa a very particularly needy group of children. And thank you. Never too late to thank you for the first 1,000 days law. Salamat po. No? Ikaw yung principal author, which I am championing now in the private sector. Maraming salamat at mabuhay kayo. Yun talaga importante para mula sa sinapupunan hanggang 2 years old, kompleto yung nutrition nung nagdadalang taong babae at saka yung bata para ma-develop yung kakayahan niyang mag-aral, matuto, later on magtrabaho, later on magtatag ng sariling pamilya at maging ganap na mamamayan. Okay, maraming salamat. Sunny. Maraming salamat kay Senator Risa. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Okay, salamat po.